chegamos ao fim do nosso encontro. Very good. Nasa katapusan na ang ating pagtitipon. Pero at the same time, umpisa din ito. Dahil ang bawat katapusan ay may simula. Matapos ang isang bagay, pero kailangan natin magsimula ang bagong bagay na may ganap na puwersa. Kaya una sa lahat, mag-request ako sa inyong lahat, tanggalin ninyo mga pag-iisip ninyo nasa mga puso at mga luggage ninyo at manatili sana kayo ng buo dito sa hall na ito. Kailangan natin magkaroon ng presensya ni Jesus sa gitna natin. Dahil pag natapos na at magsasalita pa kami ng konti mga bagay para madala ninyo, ito ay mga bagay na mahalaga. Kaya ang dapat sana magsalita dito ay si Jesus mismo na nasa gitna natin. Dahil siya lang makakapagsabi ng mga bagay na nakatouch sa mga puso, na mayuwan sa puso, at makakabigay ng lakas na isabuhay ang kanyang salita. Maganda ang sinabi ni Don Dino kahapon tungkol sa pag-asa. Parang isang pangako natin ito, isang boto. Kaya lahat tayo kailangan maging pag-asa kung saan man tayo naroroon. Pero isang tunay na pag-asa. Isang pag-asa hindi mamamatay kailanman. Isang klaseng pag-asa gaya ng Diyos mismo. Isang divine na bagay. At kailangan ito maging visible sa buhay ng bawat isa. Pero ano ang magagawa ko upang maging itong pag-asa? Itong gabi nung gumising ako, naisip ko kung anong masasabi ko sa bawat isa upang maging pag-asa. At dito nakapasok sa isip ko ang idea ng isang rainbow. Ang mga kulay niya, at alam natin kailangan nating isabuhay ang mga ito. Para sa akin, naging malinaw. Kung may nagsasabuhay ng lahat ng mga kulay, meron na siyang karunungan. At ang karunungan ay pag-asa, ay ang Diyos. Kaya, kung di mo sinasabuhay ng maayos ang lahat ng mga kulay, mayuwan mo ang iba, hindi ka nagiging pag-asa. Isang mabuting tao ka, maaari kang maging isang tao madalasing. Isang tao nagtatrabaho na marami, pero hindi pag-asa. Para sa akin, nagiging pag-asa ang mga tao may karunungan ng Diyos. Sa lahat ng bagay na ginagawa nila, kung saan man sila, dala nila itong karunungan. At para sa akin, dumarating ang karunungan exactly para may isinasabuhay na maayos ang lahat ng mga aspeto. Halimbawa sa rainbow, may pulang kulay. Ang pula ay isang malakas na kulay, mahalagang kulay. Para sa atin, ibig sabihin communion. Ang totoong communion. Communion of souls, magpakilala. Nagawa namin isang karanasan ng ganito mga araw na ito. Ilang sa inyo pumunta dito sa harapan, nakagawa ng isang extraordinary na communion, malalim, at nasabi siguro ninyo mga bagay na hindi pa ninyo nasabi sa ibang tao. O hindi pa kayo nagsalita sa daming tao sa nakaraan. Pero itong communion heals. Gagamutin niya ang tao nagsasalita, pati ang mga tao naririnig. Kasi kapag naririnig mo ang iba nagbabahagi ng kanyang buhay, hindi mo na siya ma-judge. Magsimula kang maintindihan ng daming mga kilos niya, matuklasan mo mula sa inyong kalooban kung sino talaga ang iba, kung bakit kumikilos siya ng ganito, at sa loob mo pinanganakis ang pagnanais na tumulong sa Kanya, hindi na mag-judge. At dito magsisimula ng communion. Magiging kapatid ng iba. Bakit? Dahil nagbukas siya ng kanyang sarili at hinayang kang pumasok sa kanyang santuwaryo. Pumasok sa pinakailalim kung saan itinatago niya ang kanyang mga pain, pati ang Diyos na nasa loob niya. At sa sandali na nagbukas siya ng sarili, makilahok ka sa kanyang pain, sa kanyang pagmamahal,
At Diyos na nasa likod nito lahat também atrás. at sa likod ng pain. Mas o vermelho Pero ang kulay pula ay ang ekonomiya din. a economia é uma At ang ekonomiya ay isang bagay napaka-importante sa lahat ng mga trabaho. e a parte econômica Kung hindi nagwo-work na maayos ito, dumarating ang stress, judgment, kawalan ng pag-asa, e vem às vezes at pati mga gabi na walang tulog, pagod. a economia Ang ekonomiya ay isa sa mga bagay na kailangan isabuhay na maayos, vivido muito bem. lalo na sa paglumalaki ang ating pamilya. É grande. Sa isang pamilya na natural, usually, ang nag-asikaso ng ekonomiya nila ay ang tatay nila, pati nanay. Hindi nag-alala ang mga bata tungkol ito. Mag-request lang sila, magastos, at kinakailangan ito i-provide ng kanyang ama. Natural. Okay naman ito sa isang natural na pamilya. 3, 4 na anak sila. Família tão Pero sa isang napakalaking pamilya kagaya natin, kung nakakaroon ng ugali ng mga anak ang lahat ng tao at gusto lang matanggap, magiging loko na ang tatay. Hindi kaya. só precisamos Kaya kailangan ng bawat isa sa atin maging co-responsible sa ekonomiya. isto Ibig sabihin nito, kung sino ang magagastos nito e como deve gastar. at kung paano gagastusin ang pera. Possível, tudo que você veja e você Kung magustuhan mo bilhin ang lahat ng bagay na nakikita mo, hindi naman pwede. Kailangan matuto talikdan começa em casa, at magsimula matutunan ito sa bahay. Halimbawa, jeito, não precisa kung ano ang kakainin natin, hindi naman kailangan araw-araw available ang lahat. simples. Pwede naman lutuin isang masarap na pagkain ginagamit mga simple na ingredients. Tingnan ang mga prices pag nag-groceries ka. Hindi kailangan bilhin ang pinakamahal. Minsan may available items na mas mura. Kailangan matuto kung paano mag-save. Nossa casa Kami sa bahay namin, pati ang mga babae, experiência nagagawa namin isang karanasan na tanggaping isang share cota. at sinusubukan namin mamuhay sa halagang ito. Quando você Dahil pag wala kang limit e at você masasabi mo, kinakailangan ko itong bagay, que eu preciso kaya kailangan ko. At nagagawa mo kung anong kaya at mabibili mo itong bagay. e não Parang wala kang limit. família porque Sa isang pamilya, halimbawa, meron silang isang sweldo. At pag naubos na ito, kailangan nila maghanap ng paraan. na loja e Hindi sila pwede pumunta sa tindahan kung wala silang pera. Naalala ko, nasa nanay ko ang isang box kung saan dinideposit ang sweldo ng tatay ko. At alam niya ang pera na iyon ay para sa upa, tubig, ilaw, resto, gente gatas, at ang natitira nito ay para sa pagbili ng ibang bagay. At kung wala ng pera, hindi na mabibili. compra. Hindi pwede bilhin tapos isipin kung paano bayaran. Então é bom que Kaya mabuti magkaroon ng limit. Obserbahan kung magkano nagagastos ninyo se upang hindi maging pariseo at masabi sa iba, wala akong salary, meron akong wall of poverty, pero namumuhay ako ng maayos higit pa sa mga ilang tatay at nanay na may sweldo, mas não tem. pero walang sapat na pera kinakailangan nila. Então precisamos Kaya alagaan natin na mabuti itong parte kung paano gastusin, kung magkano gastusin. uma viagem, não precisa Halimbawa sa isang paglalakbay, hindi kailangan bumili sa pinakaunang tindahan. uma coisa de casa. Madadala ko naman ng tubig, snack o kahit ano mula sa bahay ko. Então são pequenas Kaya mga maliliit na bagay na kailangan matuto ng bawat isa kung paano mag-save. Hindi kailangan maging kuripot, precisa pensar. pero kailangan isipin tungkol sa mga bagay na sa atin. Depois Tapos may maraming bagay na itatapon natin fora. na hindi natin ginagamit na maayos. Isa sa mga malalaking sakit para sa akin, masasabi ko sa inyo, pag pumupunta ako sa mga fazenda, ay tingnan ko mga bagay tinatapon kung saan man. Mga bagay na sira, mga tools, pati sa mga bahay. E uma das At isang bagay napakasakit sa akin tingnan na meron doon mga New Seat Magazine, World Mission, Charism at Unity. Natatanggap ninyo itong mga magazine buwan-buwan for free upang mailagay ito sa mga baskets. para vocês terem Makaroon kayo ng kita que não precisa at hindi kailangan bayaran ito. paga isto. Ang office ng Retorno à Vida ang nagbabayad nito. As revistas Pero gumagastos kami ng sobra 100,000 reais sa mga magazine sa isang taon. recebem
Minsan, pag dumarating ako sa mga fazenda, kita ko may isang box na mga magazine. Para mim, verdadeiro Ito para sa akin ay isang totoong Jesus na pinabayaan. muito triste. Isang napakalungkot na bagay ito. Ela está Una sa lahat, nandoon ang magazine, nag-o-occupy ng space, at ibig sabihin nito ay may mga tao hindi nagiging tapat. os outros que deveriam Tapos ang mga tao naman kailangan tanggapin itong mga magazine ay hindi nakakatanggap evangelizar. dahil meron itong laman upang magturo ng ebanghelyo. Nabibili namin itong mga magazine upang tulungan ang mga pamilya nating uminom nitong bagong espiritualidad. Na minha terra, Sa bansa namin, may nagsasabi, ipakita mo sa akin kung ano ang nababasa mo at sabihin ko sa iyo kung sino ka. magazine vai assumir Kung sino nagbabasa ng mga mabubuting bagay, unti-unti ay nakakatanggap nito. e criar Kaya gusto namin tulungan ang mga pamilya na basahin ang mga ito at magkaroon ng espiritu na mas kritikal. Naya, Ang World Mission Magazine ay extraordinary. Nagbubukas siya ng abot tanaw ng lahat ng tao, pati ang charism at unity. Bukod nito na tumutulong tayo sa mga magulang mabuksan ang kanilang abot tanaw, ajudamos, tinutulungan din natin ang New Seat Magazine. ajudamos Tinutulungan din natin si Father Pedro ng World Mission, mga pare ng PIMI na nagsusumikap upang may imantay ang mga magazine na ito. filho de nós fazermos Kaya may kabuluhan talaga ang ating sakripisyo na bilhin at ipadala sa inyo for free itong mga magazine. At hinahayaan ninyo ang mga ito doon sa kanto. tem ainda uma entrevista Kung sinong may interview doon, para casa, bumabalik sa bahay at immediately gumagawa ng paraan chega upang maabot ito sa mga tao. receber. Tapos upang makatulong sa ating ekonomiya Pouquinho nossa economia, sa isang general na paraan, nós temos muito marami tayong mga gastos. Halimbawa sa office, hindi na basta isang tao lang nag-asikaso ng accountability. contabilidade. Mga ilang tao na nagtatrabaho sa office. Kailangan maraming tao. Meron tayong office ng mga lawyer, CIA, na gumagawa sila ng mga juridical part natin. May 2 auditor na kinakailangan natin. precisamos ter Ito ay mga requirements ciências ng government at lipunan. sociedade dá e ao At dahil sa fact na malaki na tayo, isso existe, magasto ang mga ito. tudo isso custa. E nós Alam sabemos natin, que may mga vocês também difficulties têm din kayo. dificuldades, então Kaya estamos nagsusumikap lutando kami para upang ser maging autonomous sa pamamagitan ng Office ng Retorno à Vida. Fizemos todas Nagawa na namin mga ilang kampanya. Meron tayong mga ilang tagapag-ampon tumutulong sa atin, mga embahador ng pag-asa. pouco de muita At ang konting tulong ng maraming tao nagbibigay ng assurance sa atin algumas de na makukover mga ilang basic na gastos. aqui esses dias Kayo dito sa mga araw na ito, nire-record nilang lahat. Makukuha ninyo sa mga bahay ninyong mass, mga programa ng TV. Pero lahat ng ito ay may gastos. Magastos talaga ito. mundo ainda Kailangan pa rin maging realistic sa mundong ito. precisa. Kailangan ng pera upang bayaran ang lahat. Então, Kaya nagawa na namin mga ilang araw na karaan isang kampanya at nag-request kami sa bawat isa assumir tanggapin 5 problema, at gusto namin sana sa mas na magawa ninyo isang examination of conscience ng kung ilang talagang nagawa ninyo. Marami sa inyo ay hindi na ibalik ng form, kagaya ng naging request namin. e não At kung magamit mo ang form, é uma coisa pakibalik man ito que faz mal para todos, at hindi nagawa ng iba. muito mais Ito ay isang bagay na hindi mabuti para sa buong uma das katawan nitong trabaho. que eu acho Pero lalo na sa que inyo, eu gostaria de isa sa mga bagay na gusto ko na rin sabihin ito para sa akin, que faz trabaho ito ng Diablo dizer na nagsasabi sa atin. Hindi naman kailangan gawin yon. junto todo mundo Pinag-usapan natin lahat ito, tinanggap naman na lahat, na-feel natin mabuting bagay ito at pagkatapos hindi nagagawa, você vai kagaya ng anak sinasabi sa kanyang ama, magagawa mo ba to? Oo, tapos hindi nagagawa. tio Kaya ito ay isang pinong bagay, isang delikadong bagay, ang hindi gumawa. Ito ang drama. nos deu Ibinigay sa atin ni Jesus ang Ebanghelyo, kilala natin ito pero hindi natin nagagawa. cresce e Sino bang mag-grow sa paglalakbay ng kabanalan? coloca em prática Ang nagsasabuhay ng Ebanghelyo.
Eu às vezes sofro, Nahihirapan ako minsan kapag nagbibigay ako ng isang task, penso, nós somos isang bagay, at maisip ko mga 100 katao tayo, at kung makukuha ng bawat isa isang dozena, 100, são 1.200. isang beses na isang buwan, kaya 1,200. Pero pagkatapos hindi nangyayari, Nossa força, humihina na ang ating lakas. mas eu I-console ko myself às vezes, at nasasabi ko kay Jesus, ibinigay mo sa buong mundo ang iyong salita. com tua vida, Nabayaran mo sa pamamagitan ng buhay mo ang bawat sentence. cada frase, Nag-sign ka ng bawat sentence sa pamamagitan ng iyong sariling dugo. cada frase, Ibinigay mo ang bawat sentence bilang kaligtasan, liwanag bilang lahat, e nós, at hindi nating naisa sa buhay ito. quanto Deus der, Naawa ang Diyos sa atin. pena de nós. Dahil nasa ating mga kamay, ang susi ng kaligayahan, ibinigay niya sa atin. At hindi natin ito ginagamit. Eu gostaria mais sobre Kaya gusto ko sana humingi sa inyo lahat depois na sana kunin ninyo isang dozena nito para cada upang maibenta kahit isa nito kada buwan. comecei Kumbinsihin ninyo isang tao maging embahador ng pag-asa. você vai ajudar Tutulungan mo ang tao se ela dahil kung magiging tapat siya sa pagbabayad nito, magandang bagay ito para sa kanya. chega no céu, Jesus At pagdating sa langit, masasabi ni Jesus sa kanya, tinulungan mo ako pagbuwan drogados, at sa tulong mo sa mga adik, alcoholic, tinulungan mo na rin ako. e ajudarmos Kaya tinutulungan natin ang tao at tinutulungan din natin ang buong trabahong ito. a estar Dahil kung maayos man ang ating ekonomiya, fazendas, maaari natin ma-spread ang mga fazenda at maaari natin magawa ng kabutihan sa daming mga tao. gostaria de dar Kaya binibigay ko ito bilang homework sa inyo. para viver aqui no Meron dito sa tabi mga forms. Maaari ninyo makuha ito mamaya. Hindi ko ito makontrol. verdade que Ito ay ang kalayaan binibigay ni Jesus sa mga anak ng Diyos. a possibilidade Pero mayroon kayong posibilidad na tanggapin isang pangako na may kalayaan, como também gaya ng tanggapin din na may kalayaan ang pagsasabuhay ng salita. podemos At maaari din natin sabihin, hindi ko ito may sasabuhay. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang kalayaan. mas depende Pero depende kung paano natin siya magamit upang maging pag-asa. vamos ter sabedoria. Magkaroon tayo ng karunungan. Muitas vezes eu me pergunto Ilang beses nagtatanong ako sa sarili ko, ilang tao na meet ko, ilang tao nagkaroon ng oportunidad na pakinggan si Chiara Lubick de outro at iba pang mga tao. Pero walang nangyari sa buhay. Hindi sila nagbago. de outros que escutavam At mga iba naman na narinig at nabago ang buong buhay nila. da Depende sa radikal na paraan na bubuhay mo. então aproveita Kaya tanggapin ninyo itong oportunidad na yakapin ng buong lakas itong kampanya. né, esta campanha. Depois Tapos sa rainbow, may kulay orange, dado, yung apostolate. Generally, maraming bagay na gagawa natin sa apostolate. do lado. Nagtatrabaho tayo ng marami minsan. Dahil mapansin natin may mga ibang kulay naman. Mas eu Pero ito ay isang mahalagang kulay. agora Maraming tao nagnanais mag-mission. o desejo da missão. Maganda ito sa tingin ko. Sa kalooban natin ay may pagnanais na puntahan ng buong mundo Mundo todo. upang madala itong buhay. At tama naman ito. Mas Pero lahat ng mga malalaking hinahangad ay gumaganap at home. precisa sempre Kailangan lagi magsimula sa bahay. ao primeiro Kaya una sa lahat, que estão kailangan mo isabuhay ang apostolate sa lahat na nagiging kasama mo. devemos nos Kailangan nating tumulong sa isa't isa. Tapos sabi ni Cesar kahapon ontem tungkol sa mga meetings natin ng Living Hope Groups, ito ay isang wonderful area ng apostolate. se você Kung nasa gitna ka nila, você ama cada minamahal ang bawat isa, após o apostolado tapos ibig sabihin ng apostolate, tignan si Jesus sa bawat isa, com a intensidade at sa level nagmamahal ka, na-evangelize ka. não é falar Hindi ibig sabihin magsalita sa daming tao. Hindi lang ito ang evangelism. Hindi. contato Itong contact sa bawat isa at tingnan si Jesus sa bawat isa. nós fazemos At meron tayo isang extraordinary na oportunidad sa fazenda. sempre Meron lagi tayo mga requests ng mga foreigners nagnanais magpa-rehab dito.
Kahapon, dumating isang pare taga-Argentina para magkapag-rehab. Cada mês chega Bawat buwan may dumarating mga taga-Russia. Nakapunta kami sa Russia at ilang sa kanila ay nag-request para sa amin se recuperar. kung pwede daw sila mag-rehab dito. Soon makarating din tayo sa Israel at maraming tao taga-Israel ay nagnanais magpa-rehab. Em nossas vezes, At tayo minsan ay meron prejudgment o kaya nagkaroon tayo ng negatibong karanasan. não deu tão Baka hindi naging maayos. Baka nahirapan kayo. Kailangan ako lumabas sa sarili ko pamahalin itong foreigner na hindi ko maintindihan kahit ano. principalmente quando Lalo na pag dumarating ang mga taga-Russia at hindi mo sila maintindihan. começa uma At dito magsisimula na isang reaction. Natural na reaction. natural de se Hindi higit sa karaniwan. dizer Natural naman magsara ng puso at sabihin, ayaw ko natanggapin ng mga taga-Russia. Mahirap, hindi kaya, hindi nagwo-work, at nagiging desperado na si Birgit kung saan daw sila ilalagay ang mga ito. Itong mga tao na kumakatok sa pinto natin at humihingi ng tulong. Ano ang magagawa natin? Sasabihin natin sa kanila, hindi ka namin pwede tanggapin dito, mayroon kaming sariling sistema dito, hindi nagiging maayos, hindi nagwo-work, ayaw ko na mag-stress, magtrabaho, ayaw ka namin. então eu sei o Kaya kung sasabihin ko hindi, sa Russia na yon, sinasabi ko hindi kay Jesus. depois falo no outro At lado, pagkatapos, eu ia para sinasabi ko na nagnanais ko pumunta sa mission. já Pero di ba ang mission natin ay tanggapin na mga nagre-request sa atin. que cada Kaya gusto ko sana repense ang bawat fazenda ay mag-isip na naman kung paano pwede maisabuhay ang inyong mga apostolate para todos at maging bukas para sa lahat ng tao pinapadala sa atin ng Diyos. envia. Alam ko, sa una, Os alemãos, hindi rin madali ang mga taga-Germany. Ilang mga Germany tinanggap ko sa parish at hindi naging madali lagi. o alemão Dumating sila na may dala kanyang paraan acha, at gusto nila baguhin ang buong parish. mas Pero unti-unti, coloquei inilagay ko silang lahat sa kanilang pwesto na may pagmamahal. eu disse At ang mga iba naman na gustuhan mag-date, sabi ko sa kanya, pumunta ka ba dito upang gumawa ng karanasan na mag-date? Magagawa mo ito sa bahay, hindi sa parokya. Pero kung gusto mo gumawa ng totoong karanasan na magmahal at ibigay ang iyong sarili, nananatiling bukas lagi itong parokya. At sobrang 400 o 500 pesos nag-stay ng isang taon kasama namin sa parokya. deles At para sa aming kaligayahan, isa sa kanila na nag-stay ng 2 taon sa parokya, si Juanes, naging o bishop. Siya na yon. paróquia Kaya sa fazenda, kasama namin sa parokya, ipinanganak isang vocation, Franciscan vocation na naging obispo. tinha tantos At pagpunta namin sa ordination niya, may marami pang iba doon. Father Matthew, Father Christian, at marami pang iba na nakakita ng kanilang vocation dito. jovem que veio Pati si Andrea, ang unang babae na nakapunta dito, nagawa siya ng karanasan sa parokya at naging isang bagong karanasan para sa lahat. Isang bata taga-Germany, mamuhay kasama namin sa parokya. At sa nayon, taga-focolari siya doon sa Berlin. abríamos Kaya binuksan namin ang mga pinto, syempre, nakakaroon lagi ng mga lines. devemos Dahil hindi natin pwede hayaang iba pumasok at masira ang buhay natin. apostolado Ang apostolate, significa hindi ibig sabihin pasukan ko ang sistema ng iba, kundi siya mismo ang dapat pumasok sa ganitong atmosphere ng pagmamahal. bem está de Kailangan niya maging available na mamuhay kasama namin. o russo vem Kung dumating ang isang taga-Rusya at ayaw niya magbago, kaya kailangan natin masabi sa kanya na nagkaroon siya ng oportunidad. Pero kung gusto mong patuloy gumamit ng droga, mag-date o kahit ano pa, magagawa mo ito sa Russia. Hindi kaya kailangan pumunta dito. lugar Dito, meron isang lugar kung saan tayong lahat ay naglalakad at nagsisikap maging mga bagong tao. Tutulungan namin kayo, maintindihan namin kayo kung mabagsak ka, pero kinakailangan namin tingnan ang iyong mabuting kalooban. alguns alemãos Maalala ko mga ilang taga-German na may matitigas na ulo. Para nasa ugali ng mga German ito, di ba? Mga matitigas na ulo e que na dumating dito at nagustuhan talaga mag-date.
eu disse aqui, At sabi ko, hindi itong lugar upang gawin mas o ito. direito de Pero karapatan ito ng bawat lalaki at babae. Sabi ko, oo, meron itong karapatan at marami pang iba. Pwede kang mamuhay ito sa inyong bansa. morar na minha Kung gusto mo makatira sa bahay ko pede para fazer at nag-request ka ng gumawa ng isang karanasan, experiência só dapat maging isang divine karanasan. abrir minha casa Hindi ko mabuksan ang bahay ko upang magawa ninyo mga human na karanasan. Hindi. casa é Ang bahay ko ay isang bahay ng parokya. Ang bukid ay bukid ng pag-asa, onde se kung saan sinasabuhay ang pag-asa, vive, ang pagmamahal. então precisa Kaya kailangan pumasok sa espiritu na ito. podemos te ajudar. Maaari na tulungan ka namin, Você vai pero hindi mo mababago ang fazenda sa isang lugar ng kahit ano. então isso tem que ser Dapat maging clear ito. claro. Eu fico triste Pero nalulungkot ako kapag may nare-reject sa iba mula sa kanyang kalooban o próximo ang iba. Dahil ang iba ay si Jesus lagi. o amarelo. Ang dilaw, A ibig sabihin ang spirituality. Basis ito ng lahat. Kung wala kang spirituality, hindi ka makakapag-move on. At ano ba ang spirituality? Siyempre, meron mga paraan ng pagdarasal. May mga daily mass kung possible. Alam ko, medyo mahirap ito sa mga ilang fazenda. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil may mass tuwing Miyerkules. Isang pagkakataon ito sa lahat ng mga fazenda na mag-join. At para sa mga communities, walang available mga pare lagi. Pero meron sila isang araw sa isang linggo na sigurado na. Ito ay parang isang trick ng Diyos. Pero kung possible, mabuti naman kung meron araw-araw na mass. O terço, a gente pode Ang pagdasal ng rosaryo ay maaari nating gawin lagi. a missa. Wala ka ng mass at hindi mo magagawa ng communion, ito ay isang essential Mas você tem a possibilidade upang mag-grow. palavra. Pero meron kang posibilidad na isabuhay ang salita. At bawat salita ay sinasabuhay mo, natatanggap mo ang Diyos. Não tem a missa. Kaya kung sa isang lugar na walang mass, lalo na kinakailangan maisabuhay ang salita upang matanggap ang Diyos. particular, Tapos meron mga personal na panalangin, adoration. Kailangan ng bawat isa maramdaman ang necessity. eu tenho dificuldade. Meron ako mga difficulties sa paggawa ng mga pamantayan at sabihin dapat mong gawin ito. Halimbawa, para sa 2 tao madamdamin, hindi mo kailangan sabihin, kailangan ninyo makita. Kundi kailangan mo sabihin minsan, basta, tapos na, nakita na kayo. Dahan-dahan. Hindi pwede isahang lahat. Hayaan mo naman ang ibang parte para sa susunod ng linggo, susunod ng buwan. Kaya baliktad na. Ganito sana mangyayari kay Jesus. Kung sino ang may damdamin sa Kanya, kinakailangan makita sa Kanya, makipag-usap sa Kanya. At dito magustuhan ko na magagawa kayo ng examination sa inyong kamalayan at itanong sa sarili mo, bakit wala akong pagnanais manatili ng 30 minutes sa chapel? Bakit hindi ako pumupunta sa simbahan upang makipag-usap sa Kanya nasa tabernakulo? Bakit? Talvez você tenha que ser sincero. Kailangan mo maging sincere at masabi, sa totoo lang, wala akong dandami sa Kanya. Ele Sa totoo lang, ponto parang emergency room siya para sa akin. Pag may problema ko, pinupuntahan ko siya. aquela. Hindi ito isang passion. Como às vezes numa Gaya ng isang pamilya, pag wala ng pagmamahal. Kaya nakikita lang siya pag kinakailangan ang babae ng pera, kaya hinanap siya dahil wala ng pera. Pero pag natanggap na niya ang pera, maaari na umalis. Walang necessity na mag-usap. Nakikita lang sila dahil sa mga necessities. Pero kay Jesus, dapat maging different. eu deixo livre, Kaya dito, hayaan ko kayong malaya. você ama. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang iyong pagmamahal sa Diyos. At kung ilang beses nararamdaman mo necessity na makipag-usap sa Kanya, upang gawin ito walang tamang oras. Para sa akin, buong araw ay isang posibilidad na makipag-usap sa Kanya. Buong araw. Mesmo nas At sa mga ilang sitwasyon, kahit sa mga tukso, mga paghihirap, hindi ba pwede makipag-usap sa Kanya at masabi, tulungan mo ako. Ano magagawa mo sa aking place sa sandaling ito? Sa tao na ito na nahihirapan ko patawarin. precisa dialogar. Hindi mo ba ako matutulungan? Está sempre Kailangan makipag-usap sa Kanya lagi.
At nasa disposition siya lagi na makinig sa atin. Ang link sa langit ay laging gumagana. Você pode ligar. Pero para sa Manaus mahirap, di ba? Tem Pero sa langit maaari mong tawagan lagi. Deus não Wala mga sandali hindi ka matugunan ng Diyos. Wala. mar. Kaya kailangan maging sanay na sa ganito. Sem Gusto ko sana magiging kayo mga kasintahan ng Diyos, madamdamin sa Diyos, que sempre at mga tao na lagi nakikipag-usap sa Kanya. temos o verde. Tapos may kulay berde pa. Ibig sabihin ng kalusugan, leisure, pagpapakain. Napakahalaga ang lahat ng ito. É difícil dizer Mahirap sabihin sa isang bata na kailangan niya alagaan ang kanyang kalusugan dahil meron siya nito ng marami. momento que fica Pero sa panahon na tumatanda na siya at nawawala ang kanyang kalusugan, masasabi niya, Diyos ko, bakit hindi ko ito inalagaan? dar nas pequenas At dito, kailangan maging aware sa mga malilit na bagay. Napakahalaga mag-sports. Isang bagay na extraordinary. fazer você At may chance kayo na mag-sports sa mga fazenda. May mga ilang tao sa fazenda at magiging masaya sila kung samahan ninyo sila. de futebol. Meron soccer at iba pang mga laro. At pati ang pagpapakain. Napakahalaga ito. Eu sei que Alam ko, karamihan sa inyo ay nagiging addict halimbawa sa Coke, di ba? não é verdade. Hindi ko alam kung gaano katagal na sinasabi ko, lason nito. Eu At nasasabi ko ito sa lahat ng mga lugar. Dahil natagpuan na ito, kilala na ito. quanto mais Ang sama ng epekto ng Coke. para estar Masama ito para sa tiyan, para sa mga buto, para sa daming mga bagay. e dia At isang beses na-meet ko isang madre, gumawa ng sinakal, no cenáculo toda isang malaking bagay doon sa Italy. Isang religious siya. Ano ba ang pangalan niya? Sister Elvira. Meron siyang sistema, halos kapantay sa atin. também Walang TV, walang cigarettes, halos pareho sa atin. só tem mais Pero dalawang bagay kakaiba sa atin. Ang programa nila doon ay hindi 1 taon, kundi 3 taon. At isa pang difference, doon sa kanila walang Coke. porque Dahil ela sabi diz, niya, isang addiction din ito. Isang addiction. e se você At kung hindi mo naniniwala na ito ay isang bisyo, subukan mo huminto sa pag-inom ng Coke sa isang buwan. Mapapansin mo, nagiging nervous ka, maghahanap ulit siya. então se vocês At kung pwede sana kayo maging alert, enquanto ainda habang okay pa ang iyong mga kalusugan, depois quando você at kapag natigilan mo na, hindi mo ring mararamdaman ang pagkawala nito. Kagaya ng sigaret, vive tranquilo kapag natigilan mo na, mabubuhay ka ng mapayapan. não larga Pero kung hindi mo ito mapipigilan, maisip mo, impossible mabuhay na walang sigaret dinheiro at magastos ka ng pera at masisira ang iyong kalusugan. que talvez Hanggang sa araw masasabi sa iyo ng doktor, cigarro está pinatay ka ng sigaret e quantos at ilang tao na mamatal dahil dito. cigarro Ilang na, quantos que eu já vi ilang tao na nakita ko na, mas não adianta pero walang resulta minsan, hindi sila naninibago. Para naibuo sila ng isang bisyo at may gustong ipatanggal sa kanila isang bagay. temos tirar nada Ayaw namin patanggalin kahit ano. Gusto namin tumulong sa isa't isa na mabuhay ng maayos. eu cuido da minha Dahil kung alagaan ko ang aking kalusugan, maaari ko mabuhay na mas mahaba. Kung nabubuhay ko ng mas mahaba, tantas pessoas nakakapagmahal ako ng mas marami. Magagawa ko ng kabutihan sa maraming tao. Kaya alagaan ang kalusugan ay ibig sabihin magmahal sa isang konkretong paraan. mas o mais Para sa akin ay ibig sabihin magmahal verde at importante din sa ganitong kulay. Tingnan ng lahat na may si Jesus sa gitna. quando ele está entre nós At kapag nasa gitna natin siya, mararamdaman natin ang lahat ng bagay na nasa kanilang mga tamang lugar. com Kasama niya, tudo é relativo lahat ay relevant. aquele que At mga bagay na mukhang napaka-importante sa human life, com Jesus magiging relevant na pag nasa gitna natin si Jesus. se você olha esses Kung mapansin ninyo, quantos problemas pag may mga problema kayo sa labas, tinha esse dito sa mga araw na ito, para nawala sila. porque ele estava aí Bakit? Dahil nasa gitna natin siya. ele não Kaya nananatiling malaya tayo. Ginawa niya tayong malaya. está sozinho Pero pag nawala siya at nag-iisa ka,
nagiging slave ka talaga. Então, muito Kaya mahalaga lagi magsikap upang magkaroon ng presensya ni Jesus sa gitna natin at siya ang totoong kalusugan. tira a ansiedade, Tinatanggal niya ang balisa, depressions, tira tanto natatanggal niya ang dami mga bagay. essas coisas Dahil itong mga bagay na human ay magagamot sa pamamagitan ng presensya ni Jesus sa gitna. At dito masasabi natin na ang lahat ng mga milagro nangyayari sa mga fazenda, mga milagro ng pagbabago, huwag isipin na tayo ang gumagawa nito. Si Jesus sa gitna natin ang gumagawa nito. Si Jesus, ele faz milagre. siya ang gumagawa ng mga milagro. Era pároco, Nung naging parish priest ako, bata pa ko noon, at hindi ko alam kung paano mabuhay bilang parish priest. ficou do Nangyari to dahil nakasakit ang isang pari at kinailangan ko tanggapin itong position. Pero mayroon akong isang pagnanais. Ibuo ang presensya ni Jesus sa gitna kasama ng ibang tao. tinha Iraci, Kaya pag nasa altar ako, tinitingnan ko nandun si Lucis o kaya si Raci, si Nelson, kung sino man maaari ko, maibuo ang presensya ni Jesus sa gitna. Basta lang isang tingin, isang tanda, at nakakaroon kami ng presensya ni Jesus sa gitna. a igreja e 2 o 3 lang kami sa isang malaking simbahan at na-enjoy naman ito ng lahat ng mga tao nasa simbahan. quando ele Lahat sila ay nag-grow dahil dito. Dahil kapag present siya, nakakatulong ito sa lahat ng mga tao. Hinahayaan niya umulang sa bawat tao. Kapag humingi ako ng ulan, hindi ito dumarating lamang para sa aking garden. Dumarating ito para sa lahat ng tao na sa paligid ko. Gumagawa siya ng kabutihan para sa lahat, mga mababait at masasama. Nakita ko pagkatapos may pinanganak mga vocations, lumawak ang mga groups, daming bagay nangyari at tinatanong ko sa sarili ko, sino bang gumawa nito? Si Jesus sa gitna namin. Si Jesus sa gitna namin. Hanggang na yon, ilang mga bata, mga anak at mga apo ng mga tao biniyagan ko, nagawa ko ang celebration ng pagkakasal, mga tao naranasan ang presensya ni Jesus sa gitna araw-araw sa mga Sunday Mass, etc. At sana yon, nasa mga fazenda sila nagbibigay ng kanilang mga buhay. Sa Pilipinas, sa Germany, mga 4 o 5 sa kanila. converte Sino kaya ang gumawa nito? Si Jesus. Kaya intindihin na ninyo, ang may kapangyarihan gumawa ng mga milagro ay si Jesus. Ang may kapangyarihan mabago ang isang tao ay si Jesus. Kaya ang ating task, at ito ay kalusugan mismo, may kalusugan ng fazenda kung saan naroroon ang presensya ni Jesus sa gitna. At siya mismo ang magagamot sa mga wounds. uma outra cor, Pagkatapos isa pang kulay, binibigyan ko talaga ng value, ay ang asul. Asul ibig sabihin harmony, interna, pangloob at panglabas na harmony. importante. Napakahalaga ang asul. E aqui também, At dito, kung gusto ninyo gumawa ng kasamahan sa akin at magbigay ng pagdurusa sa akin, então deixe kaya hayaan ninyo mga fazenda sa ganoon paraan. casa sem Mga bahay na pangit na mga pintura nila, walang harmony, mga garden na walang bulaklak, abandon ang iba't ibang mga bagay. Bumibisita ko sa mga fazenda at kapag nakikita ko mga fazenda ng ganito, nagiging isang Jesus na pinabayaan para sa akin. estes anos, Dahil nararanasan ko mga taon na ito, isang kapangyarihan na magturo ng Evangelyo sa pamamagitan ng harmony. quantos me diziam Ilang nakasabi sa akin, lalo na sa mga dating bilanggo kasama namin noon, a bondade Father Hans, kagustuhan ko noon umalis ng kulungan, pumasok sa fazenda at pagkatapos tumakas. fugir. At tinanong ko kaya sila, bakit hindi ka tumakas? Então, Napakaganda ng harmony dito. chegar a Napakaganda. Kaya pagdating nila dito, natuklasan nila, wow, ang ganda dito. Extraordinary. vemos em Vietnã, At nang pumunta kami ni Nelson sa Vietnam, entender a sinubukan namin maintindihan ang tungkol sa acupuncture at may isang specialist na napakita sa amin at nagpaliwanag sa amin. Pero kada 5 minuto tinatawag siya ng iba dahil may isa sa mga boys nila under crisis. At pagkatapos nilagyan sila ng acupuncture, naging kalmado na sila. Pag may sumisigaw, nilalagyan sila nito at naging kalmado na sila. At pagkatapos, com isto, tinanong namin siya, Doktor, ilang taon na nagtatrabaho na kami sa mga ganito at wala sa amin mga ganito, mga sigaw, despair. pegou papel, Kumuha siya ng isang perasong papel at sinabi, kung wala kayo nito, meron siguro kayo doon sa inyo mga punto na ito.
at sinulat niya ang mga punto. Unang punto sinulat niya ang harmony. Sabi niya, meron siguro kayong harmony. Tapos sabi niya, meron siguro kayong usapan, responsibility, trabaho. At naisulat niya ang lahat ng bagay meron sa atin. At sinasabi namin sa kanya, yes, meron ng mga ito sa amin. Sabi niya, oo, kaya wala sa inyo mga itong problema meron sa akin dito. Dahil pag pumasok ang isang tao sa fazenda, kinakailangan niya sabihin, wow, ang ganda ng lugar dito. Wow, nagiging responsible ako dito. May nakikinig sa akin dito at maaari ako magtrabaho dito. At nagsisimula siyang mag-produce ng morphina o kaya endorphin. At dahil dito nawawala ang mga pain, matatanggal ng endorphin ang pain. At dahil sa droga, natitigilan ang pag-produce ng endorphin sa katawan mo. At matatanggal din ng droga ang pain. At natigilan ang paggamit ng droga, mafe-feel mo ng mabibigat na pain, despair. Bakit? Dahil hindi nagpo-produce ng endorphin. Natatagalan upang mag-produce. At sabi niya, kami dito at sa buong Asia, tinatanggal namin itong pain sa pamamagitan ng acupuncture. Sa Europe naman, nagagawa ito sa pamamagitan ng methadone. Kung meron kayong mga tao kasama nila 24 hours a day, nakikipag-usap sa kanila, nagtatrabaho kasama nila na may responsibilidad, at higit sa lahat may harmony pa, kaya magproproduce sila kagad ng endorphin. Kaya ang harmony, bukod pa dahil nagtatrabaho ka sa isang gawain ng Diyos, ito ay isang extraordinary na gamot para sa mga boys na pumapasok dito. At pati sa mga magulang nila, ilang nagsasabi sa akin, paraiso ito. Pati ang mga bisita na dumarating nagsasabi sa akin, paraiso ito. At ayaw nila umalis dito. Sila mismo gumagawa ng advertisement para sa atin. Dahil kinikwento nila para sa mga iba, bawat isang fazenda ay kailangan maging isang paraiso, isang peraso ng langit. Hindi ba tayo mga embahador ng pag-asa? Ano ba ang nagagawa ng isang embahador? Nire-represent niya ang kanyang bayan sa ibang bansa at ang lugar tinatawag nila embassy. Halimbawa, ang embassy ng Brazil sa Germany ay Brazil. Kung isang Brazilian tumakas at pumasok doon, hindi siya may lalabas doon ng kahit sinong German policeman, kahit kung siya ay isang bandit. Bakit? Dahil nasa lupa siya ng Brazil. Kung mga embahador tayo at ang bawat fazenda ay isang embassy ng ano? Ano bang nire-represent natin? Tayo mga ambassadors ng pag-asa. Kaya nire-represent natin ang langit, ang Diyos mismo. Kaya ang lugar kung saan tayo naroroon ay ang langit. Dahil nire-represent natin ang langit. Tayo ang mga ambassadors ng langit. Kaya ang mga nakakapasok dito ay dapat maging protektado. Walang makukuha sa kanila. Pero dapat maging langit ito. Mga embassy pinuntahan ko sa buong mundo, lahat sila ay magaganda. Gusto ng bawat isa sa kanila ipakita sa ibang bansa ang tungkol sa kagandahan ng kanilang lugar. Hindi kailaman nakapasok ako sa isang embassy na madumi o ano. Lahat sila ay magaganda. Kaya tayo mga ambassadors. Ang ating mga fazenda, ang mga embassy ng langit. Kaya dapat maging maganda. Mas maganda pa sa ibang mga farms na sa paligid nila. Kaya gawin ninyong lahat upang magkaroon ng harmony sa mga bahay, mga pintura, gawin na, aywan ko kung paano ipaliwanag, i-multiply ang mga regalo ibinigay ng Diyos para sa kalikasan. Tingnan ninyo ang mga bukid dito, puno ng mga bulaklak. Kailangan nating palakihin ito. Maganda tingnan isang garden, harmony, maayos ang mga bagay. Hindi maganda pumunta sa isang fazenda na may mga sirang bintana, hindi na mabuksan ang pinto. Pati dito rin may mga ilang bagay na nasira, nakikita ko mga araw na ito sa CR, ganon. Ayusin natin ito kaagad. Dahil importante sa mga tao na dumarating maramdaman ng maayos. Ito ay mag-evangelize na hindi nagsasalita, kundi sa pamamagitan ng harmony. Partner talaga ako ng harmony. Nadadala ko ito sa lahat ng bagay, sa mga damit na susuot ko, sa paraan sinusuklay ko ang buhok ko. Kung malagyan mo ng kulay pula, berde o kung ano man kulay pa ang buhok mo. Pero may mga kulay na magaganda, na may harmony. Kailangan maramdaman kung paano. At pag-uusapan sa iba.
Siyempre, meron mas sensible talaga mga babae sa paraan kung paano maging maganda. Kailangan ito. Nilikha kayo ng Diyos ng ganito. Pati kami mga lalaki, ayaw namin kayo tingnan na pangit sa anumang paraan. Gusto namin na nanatili magagandang kayo. Kung binibigay sa inyo ng Diyos ang buhok, kailangan alagaan ito ng mabuti. Para sa akin, pangit kung ang isang babae ay nakakasuot na parang may kulang motivation upang gawin ito. Aywan ko. Mas mabuti hindi banggitin ang mga details, di ba? Nasabi na ni Lucy ang tungkol nito mga araw na ito, di ba? Pero mahalaga kung magagawa natin ito, hindi para sa atin. Hindi ito vanity, kundi para sa iba. Tapos ang mga tao tumitingin sa inyo ng buong araw ay hindi ikaw. Nakikita mo lang ang sarili mo pag nakikita ka sarili mo sa mirror, pero nakikita ka ng iba 20 beses nakikita kayo, at minsan buong araw. Ikaw hindi. Kaya kailangan tingnan konti kung ano ang pag-iisip ng iba. Oh, ang bilis ng oras. Subukan natin kaya maging mas mabilis. Kulay indigo. Ibig sabihin karunungan, pag-aral. Alam ko maraming tao ayaw mag-aral. Parte ito sa ugali ng daming tao. At minsan, walang oras din. Pero gusto ko sana ibigay isang task sa inyo upang maisabuhay ng maayos itong kulay. At necessary ito upang magkaroon pagkatapos ng liwanag dahil kinakailangan isabuhay ang lahat ng mga kulay. Kaya basahin sana at least isang libro sa isang taon. Maaari basahin isang libro ng isang santo o kahit anong topic, pero at least isang libro sa isang taon upang mag-aral konti. At least isa. May mga tao hindi bumabasa ng kahit anong libro. Sa mga tao mahilig bumasa, hindi na kailangan sabihin na kung ilan. Gusto na niya at magagawa niya ito. Pero ibig kong sabihin ito sa mga tao hindi sanay magbasa. Kaya at least isa. Baka pagkatapos ay magustuhan na niya at mabasa pa niya mga ibang libro, okay? Tapos ang kulay violet naman, mahalaga talaga ang communication. Si Nelson ay isang magandang halimbawa sa atin tungkol nito, di ba? Nakikipag-communicate siya sa lahat ng tao. Minsan hanggang gabi pa siya nagre-reply ng kanyang mga mensahe sa internet. At napakasaya siya pag tumatanggap siya ng mga balita. Siyempre, sana yon, magagawa din ninyo ito sa mga regional superior. Wala akong duda nito. Pero magpadala ng balita minsan ay mabuti. Sa telepono, TV, lahat ng ito ay maaari natin maisabuhay na maayos. Meron tayong programa ng Fazenda da Esperança, yung Fazendo Esperança. Hindi ko makatanggap kung sakali may mga fazenda hindi nakapanood nitong programa. Kung sakali nakaproblema kayo at hindi ninyo ito nanood sa Sabado, maaari ito manood sa Tuesday, kundi sa Sunday naman sa Amazon Sat. 2 beses pa. Maaari na ito manood sa iba't ibang channels. Tapos ang misa pa, walang duda. Kailangan natin mag-participate dito. Communication ito. Ilang mga bagay nasasabi sa pamamagitan nitong Mass. Noong isang linggo, nagsalita konti si Father Luis tungkol sa problema ng Nortes ng Brazil. Hindi ba maganda? At nagsimula sumagot na mga tao. Sa Friday lamang, alam ba ninyo kung magkano pumasok sa account nila? 11,900 reais. Isang araw lamang ito. Nalalaman na natin kung sino ang mga communicators dito sa atin, di ba? Ang mga may charism. Pero mahalaga ang pagbubuo ng communion sa buong Brazil. Father Hans, gusto kong ibahagi isang karanasan tungkol sa communication din. Mga ilang days ago sa Fazenda ng Sobrao, nagkaroon kami ng conference sa pamamagitan ng Skype kasama ni Sydney. Sa pinakaunang beses sa formation, nagdasal kami ng rosaryo tapos kasama nila Nelson na mga bagong pasok sa Fazenda. At sa pamamagitan ng Skype, nagdasal kami ng rosaryo at gumawa ng meditation. Live ang lahat. Doon sa Sobral kasama ni Nelson. Dito sa Guaratinguetá.
At available din ang image, nakikita ko silang lahat, makakita ko nila. Kaya possible gumawa ng mga meditation sa pamamagitan ng Skype. Tatanda na tayo at kung sakali bukas hindi na ako makapunta sa mga fazenda, baka kaya sa pamamagitan ng Skype darating ako sa inyo magbibigay ng meditation. Basta se organizar, Kailangan lang mag-organize tayo at bilhan natin ito. Tapos tawagan ninyo kami nila, Nelson, Lucy, Raci, at itanong kung sakali pwede gumawa ng meditation. gratuito. For free itong Skype. Cria clima Tapos maibuo isang extraordinary atmosphere sa hall e esta filmador at mura lang naman itong video camera na maliit. e depois cria Nakakatulong itong maibuo isang magandang atmosphere. At masaya silang pag tumatanggap sila ng meditation namin. Isso pode ser At maaari din mangyari ito sa buong regional. regional, Sa buong region naman. ficando jamais Medyo tumatanda na rin si Didi at kung di mo marating sa lahat ng mga fazenda doon, gamitin mo na lang ang Skype. vivendo numa Nabubuhay tayo sa isang privileged na panahon. Extraordinary. só não Hindi lang makapag-communicate ang mga tao umayaw gumawa nito. tanta facilidade Madali lang gawin ito sa panahon na ito. Kailangan natin gamitin mga ito. Inilagay ito ng Diyos sa mga kamay natin.